Ating pakinggan ang talatang batayan sa pamamahayag ng salita ng Panginoon. Ito ay ating masusumpungan sa aklat ng mga gawa, kabanatang 20 at talatang 28. Ganito po ang ating mababasa. Mga gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Dagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang salita. Muli ay pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa ibayong napakapalad na pagkakataon na kami tinipon mo sa dakong ito upang sa gayon kami ay sumamba sa iyong pangalan. Pinasasalamatan ka namin sapagkat naparito kami, dinala mo kami sa dako ito. At ang aming kahilingan ay lukuban mo nawa ng iyong presensya ang dako ito. Maramdaman namin na ikaw ang siyang naririto upang makatagpukan namin. Ibigin mo nawa, Panginoon, ng mga salita ng bibig ng magsasalita ay magiging karapat-dapat sa iyong harapan. At ang makikinig ay dagdag mo ang pagpapala, kalakip ng pakikinig. Sapagkat ikaw din naman ang nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. Ito po ang aming panalangin. Mayroong pagpapasalamat. Amen. Muli sa araw na ito na itinakda natin sa ating kagawian na ginagawa natin ng pakikibahagi sa dulang ng Panginoon. Ang makibahagi sa tinapay at saro. Kung gaano ito lubang kahalaga, ay marapat nating maunawaan sa pamagitan ng paksang ating pag-uusapan. Ang paksang ating pag-uusapan sa ating aralin na pagkain ay ilan sa mga sunod-sunod na mga aralin pagkain na aking isinusulat upang ibahagi sa inyo. At ito ay merong kinalaman o kaugnayan sa naumpisahan nating mahalagang paksang sakripisyo ni Jesucristo. At kapag pag-uusapan ang sakripisyo ni Jesucristo, ay hindi maiwasan na sapagkat ito'y nangangahulugan ng kanyang pag-aalay ng buhay at pagbububo ng dugo. Hindi maiwasan na hindi pag-usapan ang dugo. Ang dugo ni Kristo. Nakatawag na ba ng pansin sa inyo kung kayo'y masugid na nagsusuri, nagbabasa ng Biblia, na ang buong Biblia pag binasa ay punong-puno ng dugo? Ang Biblia kapag binasa ay punong-puno ng dugo. Sa Genesis pa lamang ay merong dugo na inyong mababasa. Hanggang Apokalipsis, mayroong dugo na pinag-uusapan. At sapagkat ang Biblia ay isang aklat ng tipan, pinakakasulatan ng pinakakatipanan. May unang tipan at mayroong ikalawang tipan. Mayroong dugo ng tipan na pinag-uusapan. Hindi ko alam kung narinig na ninyo ang bagay na yan. Ngunit ako ay namangha samantalang isinusulat ko itong mga magkasunod-sunod na mga aralin ng pagkain
ay nakatawag sa akin ng pansin. Hindi nga ba ang Biblia kapag binasa, punong-puno ng dugo? At sa araw na ito, sa ating pakikibahagi sa dulang ng Panginoon, muling pagtitibayin natin ang ating pakikipagpan sa Kanya, ang relasyon sa Panginoon, sa iniaalok niya, na hindi lamang ang tinapay na kumakatawan sa Kanyang katawan, kundi ang dugo na kumakatawan, ang saro na kumakatawan sa Kanyang dugo. Ang paksang ating pag-uusapan ay pinamagatang ko sa ating aralin na pagkain, kabayaran na katubusan. Pagkabili ng pag-aari. Tatanungin ko muna kayo na isang tanong sa bungad, magkano ang inyong pera? Magkano ang inyong pera? Palagay ko, interesado ko yung pag-usapan dahil pera ang pag-uusapan sa tanong. Ang pera, sa ngayong panahon ay ang daluyan ng palitan. Tinatawag sa Ingles na medium of exchange. Kapag gusto mong bumili at magkaroon ng isang bagay, pera ang ginagamit. Siyang medium of exchange, ginagamit upang ngang makamit ang iibiging ariin. Subalit ang halaga ng pera ay pabago-bago. Sa panahong gayong mababa, halimbawa ang halaga ng pera at mataas ang bilihin o presyo, yung halaga ng inyong pera ay bumababa ang lakas niya upang bumili. Yung tinatawag nila sa Ingles na purchasing power. Di po ba? Nakikita ninyo ngayon sa mga balita, nakikita at naririnig, nagtataasan ang lahat ng bilihin, subalit ang inyong pera ay hindi sapat na pambayad. Mababa ang halaga nito. Yung value, yung halaga, yung purchasing power, ay hindi niya kayang bilhin yung mataas na bilihin. Sa Biblia, tingnan natin kung ang pera nga ba ang pinakamahalaga. Alam ba ninyo, gaano man karami ang pera, gaano man kataas kung sakali ang halaga nito upang bumili, meron itong hindi mabibili. Ang sabi ng bawa ng mga awit 49, 1, 2, 6 at 9, ang mahal na katubusan ng kaluluwa. Mahal na katubusan ng kaluluwa. Mataas ang presyo na pambayad sa katubusan ng kaluluwa. Ang sabi ay ganito, dinggin ninyo ito ninyong lahat na mga bayan. Pakinggan ninyo ninyong lahat na nagsisitiwala sa kanilang kayamanan. Ang mababa at gayon din ang mataas, ang mayaman at ang duka na magkasama, silang nagsisitiwala sa kanilang kayamanan at naghahambog sa karamihan ng kanilang kayamanan. Ito ang sinabi. Wala sa kanyang karamihan ng kayamanan ang makatutubos sa anumang paraan, ni magbibigay man sa Diyos ng pagtubos. Sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal.
ang hindi mababayaran ng salapi o anumang kayamanan, ay wala siyang kakayahang bayaran ang katubusan ng isang tao, ang kanyang kaluluwa. Walang anumang kayamanan na kayang bayaran ang nabubuhay na tao upang wag siyang mamatay. Mababasa sa Biblia, sinabi na malaki o lubha ang halaga ang makakasapat na pambayad sa kaligtasan o katubusan. Dalawang salita rito ang ating maririnig at susuriin. Yung salitang kaligtasan, sa Ingles, salvation. At ang salitang katubusan, redemption. Maraming mababasang salita sa Biblia na madalas na itinutumbas sa kaligtasan o salvation. Yeah. At ang isa sa salitang ito ay ang salitang katubusan o redemption. Ang tanong, magkaiba ba ang salitang kaligtasan at katubusan? O magkasing kahulugan? O pareho lamang ang ibig sabihin nito? Ngunit meron sigurong dahilan kung bakit may mga ibang salitang ginagamit na merong kaugnayan o kinalaman sa kaligtasan. Gaya nga ng salitang katubusan. Isa ito sa mga ibang salita. Hindi ko na ibibigay sa ngayon yung mga iba pang salitang ginagamit. Na kapag ginamit ang salitang yun ay matalas itinutumbas na sa kaligtasan. Hindi po ba? Itong pag-uusapan natin ay itong salitang katubusan, redemption. Siguro naman po naririnig ninyo ito. At madalas nga pinagtutularan, kaya naman ay sabihin natin pinagpapalitan itong dalawang kapwa mahalaga na salitang kaligtasan at katubusan. Na bagamat mapapansin, walang pag-aanlilangan, mayroong kaugnayan o kinalaman sa isa ang dalawang salita. Tanging mapapansin, ang salitang katubusan ay mayroong kakaibang inilalarawan sa kabuuan ng paksang kaligtasan. Ang salitang katubusan, may kinalaman yan sa paksang kaligtasan. Ngunit, ang pag-aaralan natin ay mayroon siyang kakaibang inilalarawan na napakalagang maunawaan natin. Mapag-uunawa sa ating paksang pag-uusapan sa ating aralin na pagkain na pinamagatan kong kabayaran ng katubusan, pagkabili ng pag-ari. Bakit mahalagang pag-usapan ng kabayaran ng katubusan? O merong kabayaran ang katubusan. Mangyari maging sa mga mananampalatayang Kristiyano. Minamaliit ang kaligtasan, minawawalang halaga. Lalo na kapag hindi tama ang kanilang pagkaunawa, halimbawa, sa isang talata na mababasa sa Efeso 2:8, na kung saan sinasabi doon ang nang dahil sa pamamagitan ng pananampalataya, kayo'y nangaligtas. Sabi, ito'y kaloob ng Diyos sa kanyang kayamanan ng kanyang biyaya. Hindi ko alam kung bakit pinapalitan yung kaloob ng Diyos bilang biyaya ng Diyos ang kaligtasan. Merong amarin sinasabi, walang bayad. Hindi ba? Walang bayad ang kaligtasan, ang sabi nila. Libre.
Ngunit mukhang hindi ganun ang sinasabi ron eh. Nasabi lamang doon, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, kaloob ng Diyos. Pero hindi sinasabing walang halaga o walang bayad. Kaya nga, napakahalagang pag-usapan ang paksang katubusan, sapagkat kapag ang salitang katubusan ang pinag-uusapan, merong kaakibat na bayad o kabayaran. Upang kapag ito'y ating maunawaan ang kabayaran ng katubusan, hindi natin maari na baliwalahin ang kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos nang ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Magiging mahalaga sa atin ang kaligtasan kapag naunawaan natin ang katubusan. Ang salitang katubusan ay magbibigay sa atin ng karagdagang kaunawaan tungkol sa kabuuan ng kaligtasan. Pansinin natin ang salitang katubusan. Sa Ingles, redemption. Ang kaligtasan, salvation. Meron itong napakahalagang inilalarawan sa paksang kaligtasan. Mas madalas nga pinagtutularan o pinagpapalitan ang kapwa na mahalaga na dalawang salitang kaligtasan at katubusan. Nabagaman sadyang walang pag-aalinlangan, merong gayong kaugnayan o kinalaman sa isa't isa ang dalawang salita. Subalit, tanging mapapansin, ang salitang katubusan ay meron itong kakaibang inilalarawan upang maunawaang lubusan ang kabuuan ng kaligtasan. Mapag-uunawa sa mga babasa. Halimbawa, sa pagpapamalas ng pagliligtas ng Diyos, ipinatalos ang dalawang bagay na merong gayong kabayaran sa katubusan. Ang tinutubos ay tinutubos sa isang halagang kailangang bayaran para sa kanyang kalayaan. Sa wikang Hebreo, yan ang salitang koper, sa Grego, lutron, sa Latin, redemptio, at naririnig niyong madalas ang salitang Ingles, ransom. Yeah. Pero magkapag naririnig natin yung salitang ransom, ang bumubungad sa isipan natin ay, hindi ba, kapag ka merong, halimbawa ay kinidnap, yeah, yung nangidnap ay humihingi ng ransom, humihingi ng pambayad, kapalit ng kalayaan. No? Tawag dun sa Ingles ay ransom. No? Kabayaran ng katubusan. Yan ang unang ating makikita. Sa pagpamalas ng pagliligtas ng Diyos, ipinatatalos na merong gayong kabayaran sa katubusan. Ang tinutubos, ang una ito, ang tinutubos ay tinutubos sa isang halagang kailangan na bayaran sa kanya kalayaan. Noong panahon ng unang tipan, at maging sa panahon ng ikalawang tipan, ang kinakailangan na kabayaran ayon sa Levitico 7:11 at Hebreo 9:27 ay pareho itong ang pag-aalay ng buhay o dugo
na sinasakripisyo. Pareho ang unang tipan at ikalawang tipan. Sa pagpapamalas ng pagliligtas ng Diyos at ginagamit ang pagsalitang katubusan sa kaligtasan, merong kabayaran sa katubusan. At pareho ang inihingi na ang Diyos mismo ang nagtakda ng sistema. Sa unang tipan sa Levitico 17:11, ang hinihingi na kabayaran, kapalit na bayad upang matubos ang tinutubos, buhay na iniaalay o dugo na sinasakripisyo. Gayon din sa ikalawang tipan. Sa Hebreo 8:22. 9:22. Ngunit ang pagkakaiba ng dalawa, sa unang tipan, ang dugo na sinasakripisyo ng handog na hayop, gaya ng mababasa sa Hebreo 9:18-22, itong dugo ng handog na hayop na inilalagay o iniaalay sa takip na tumatakip sa ginawang dambana, sa luklukan ng awa ng kabanang tipan, ang sabi ay pansamantalang tinatakpan ang kasalanan, lamang ang kasalanan. Yun yung Hebreyong kofar, yung takip ng kabanang tipan, kung nasan yung luklukan ng awa, na taon-taon ay ipinagutos ng Diyos diyan sa Levitico 17:11 na yung dugo na inilalagay, iniaalay dun sa takip, yung kofar, at ginagawa ito taunan sa araw ng katubusan, Day of Atonement, na tinatawag sa Hebreo Yom Kippur. Kaya nakita mo, may Yom Kippur, araw ng katubusan, dahil yon ang paglalagay, pag-aalay ng dugo doon sa kofar, sa takip ng kabanang tipan. Subalit pagdating sa ikalawang tipan, ang sabi, unang Korinto 5:7, ang dugo na sinakripisyo ay si Kristo na gaya ng kordero at sinabing naihayin. Sa makatwid, ang ibig sabihin, si Kristo mismo sa kanyang kamatayan ang nagsilbing pambayad. Sapat na pambayad o kabayaran ng katubusan. Kaya nga mababasa nyo ang mga sinabi sa Mateo 20:28, Marcos 10:45, unang Timoteo 2:6, ibinigay niya ang kanyang buhay na pangtubos, ransom, pambayad, ang kanyang mismong buhay, yung kanyang mismong dugo na isinakripisyo. Yun ang malaking pagkakaiba. Bagamat parehong dugo na isinasakripisyo ang hinihingi na pambayad upang matubos sa kasalanan. Kaya ang bandang uli ang sabi, ang unang tipan at ikalawang tipan, kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Ang Diyos ang naglatag niyan. Diyos ang naglatag. Hindi na natin kailangan pag-usapan, bakit dugo? Wala bang iba ba? Hindi na natin dapat saklawin yun para sa akin. Ang mahalaga, ang Diyos mismo ang naglatag ng ganyang sistema, yung tinatawag nilang sacrificial system, yung pagsasakripisyo. Isinasakripisyo ang dugo ng isang hayop, handog na hayop, ibig sabihin, iniaalay yung buhay, pinapatay. Ganon din naman sa ikalawang tipan, hindi nga lamang handog na hayop ang kinatay o pinatay, kundi si Kristo mismo na inialay ang kanyang buhay, isinakripisyo ang kanyang dugo,
bilang pambayad. Kung paanong sa lumang tipan, unang tipan, yung dugo na sinasakripisyo, nilalagay, iniaalay sa takip, sa kofar. Araw ng Kippur, pansamantalang tinatakpan lang ang kasalanan noon. Kaya nga inulit-ulit taunan sa araw ng Yom Kippur, Day of Atonement, araw ng katubusan, inuulit na takpan yung kasalanan. Kasi hindi na alis. Subalit, ang kainaman ng sakripisyo, ng dugo ni Kristo, na siya mismo ang kabayaran ng katubusan. Ang sabi diyan sa Hebreo na, dinala ang kasalanan upang alisin, hindi lang takpan, kundi alisin ang kasalanan. Minsan at magpakailanman lang ginawa at nakamtan ang katubusan ng walang hanggan. Yun ang pagkakaiba. Ngayon, tingnan natin ang halimbawa na nangyari sa unang tipan upang lalo nating maunawaan ito. Mababasang nang ipinamalas ang pagliligtas ng Diyos sa Israel. Ang Israel noon na binibinbin sa pagkaalipin. Sa Exodus 6:2-8, mababasa na naalala ng Panginoon yung kanyang tipan kay Abraham, Isaac at Jacob. Kaya nga, kanya silang tutubusin sa pagkaalipin. Yan ang masalitang ginagamit, katubusan. Tutubusin, pagtubos, tinubos. Tutubusin sa pagkaalipin at bibigyan sila ng mamanahing lupain. Itong mga taong tinubos ng Diyos, tanging sinabi diyan sa Exodo, sa 6:2-8, tinubos sila ng Diyos para ano? Upang ang sabi ng Panginoon, kayo'y aking aarin na pinakabayan ko at ako'y magiging sa inyong Diyos. At noong panahong sumapit ang saglit na itinakdang paglisan, sa Exodus 12:13, paano ang mga ito'y naligtas? Lumampas ang Panginoon, nag-Passover, lumampas sa kanila ang Panginoon, at gayon nangyari na hindi sinaktan ng kamatayan. Nakita kasi ng Panginoon ang tanda, ang dugo ng kordero na inilagay sa bahay na kanilang kinaroroonan. Kanina, para masundan niyo ang ating pinag-uusapan, kapag ang katubusan, sa katubusan ng pinag-uusapan, sa pagpapamalas ng pagliligtas ng Diyos, dalawang bagay ang ating maunawaan. Na mayroong kabayaran. May kabayaran sa katubusan. Ang tinutubos ay tinutubos sa isang halagang pambayad. Nang iligtas ng Panginoon at ilabas ang Israel sa kanilang pagkakaalipin, tinubos sila ng Panginoon. Paano nangyari? Anong pinantubos? Merong isinakripisyo na buhay. May kinatay na hayop na handog. Meron dugo. Ayun ang hinihingi ng Diyos, may dugo. Para sa pagkapatawaran ng kasalanan. Para sa kaligtasan. Kaya nung nakita yung tanda ng dugo sa kanilang tinahanang mga bahay,
nilampasan sila ng kamatayan. Hindi sila nasaktan ng pananakit ng Panginoon kagaya ng ginawa niya sa mga taga-Efesus. Yun yung pista ng Paskwa na kailan may hindi maaring malimutan ng mga Hudyo. Isa ito sa mga pista na kinakailangan silang umuwi sa Jerusalem upang ganapin ang pag-aalala sa ginawang pagpapamalas ng pagliligtas ng Panginoon sa kanila. At anong sinasabi pa? Sa pagpapamalas ng pagliligtas ng Panginoon, hindi lamang merong kabayaran, kundi yung tinubos ay inaaring pag-aari nino ng tumubos. Yeah. Hindi po mahirap na unawain kung tutusin ang paksang ating pinag-uusapan. Kapag kayo ay may bibilhin, yung binili ninyo o tinubos ninyo, binayaran ninyo ng halaga, ay magiging inyong pag-aari. Diba? Magiging inyong pag-aari. Huwag niyong alisin yung larawang yon, sapagkat napakaganda pagka naunawaan ninyo itong salitang ito. Isipin ninyo sa pagpapamalas ng pagliligtas ng Panginoon, yung dalawang bagay na inilalarawan, kaya sabi ko na may kakaibang inilalarawan ng salitang katubusan. Bagamat ito'y may kinalaman o kaugnayan sa kaligtasan, kaligtasan din siya. Kasi ang salitang kaligtasan sa Biblia ay isang malawak na salita. Sumasaklaw sa maraming bagay. At tulad ng sabi ko, marami pang ibang salita na sa ibang pagkakataon ay maaaring pag-usapan natin. Ngunit sa ngayon ay pinag-uusapan lang natin ang salitang katubusan na bahagi ng buong kaligtasan. At ang kagandahan nito ay meron siyang kakaibang inilalarawan, ang salitang katubusan. Kaligtasan din siya, ngunit meron siyang kakaibang inilalarawan na kapag napag-unawa mo, magiging mahalaga sa iyo ang kaligtasan na bigay ng Diyos. Pag hindi mo ito maunawaan, at yan ang nakakalungkot, niwawalang bahala ng marami, lalo na maging ng mga Kristiyano, ang kaligtasan. Sapagkat tulad ng sabi ko kanina sa aking bungad, kapag mali o hindi tama ang kanilang pagkaunawa doon sa Efeso 2:8, ginagawa nilang libre, ginagawa nilang walang bayad ang kaligtasan. Hindi naman ganoon sinabi. Kundi ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, kaloob ng Diyos, ayon sa kayamanan ng kanyang kalooban, ng kanyang kabutihan, ng kanyang kagandang loob. Pero hindi siya libre. Hindi siya walang bayad. At yan ang ipinaliliwanag ng salitang katubusan. Mayroong hinihinging ransom, may hinihinging bayad para ang isa'y matubos. At tulad ng aking naunang binanggit, noong unang panahon, sa unang tipan at maging sa ikalawang tipan, ang hinihingi o kailangan na kabayaran ay dugo na sinasakripisyo. Ibig sabihin, buhay na iniaalay. Doon pa lamang, kung talagang ating matimtiman na uunawain, mamahalagay natin ang kaligtasan na bigay ng Diyos. Sapagkat ito'y binayaran. Mayroong sinakripisyo na buhay.
May inialay na buhay. Mayroong dugo na ibinubuo. Kung titignan ninyo sa Biblia, kanina sabi ko, ako namangha abang ginagawa ko itong mga aralin pagkain. Bakit nga ba hindi kaagad sumagi sa isipan at nung ginagawa ko lamang mo ito na napagunawa ko, ang Biblia ay punong-puno ng dugo. Usapan. Di ba? Genesis pa lamang, may dugo kayong mababasa. Hanggang Apokalipsis, may dugo na pinag-usapan. At sa pagitan ng Genesis at Apokalipsis, sa pagkatipan ng pinag-uusapan, unang tipan at ikalawang tipan, ang kabuuan ng kasulatan ay isang pinagtipanan na kasulatan, napapagtibay, napapagtunay ang isang tipan sa pamagitan ng dugo. Kaya kung titignan ninyo yung Biblia ninyo, para ninyo nakikita, yan ay nahiran ng dugo. Halos sa lahat ng bahaging to. Katunayan, ang dugo ay isa sa mababasa nyo sa mga bagay na ang Diyos mismo ang nagtagubilin. Sa lahat ng bagay, ang dugo ang huwag kainin. Huwag galawin. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo. Pinagbili ng Diyos yan. Ang una, bago sinawi, ang pagkain ay yung mga pananim, gulay at ano yan. Pinahintulot ng Diyos bandang huli, dahil siguro nung panahon ni Noe, patapos ng Deluvio Universal, ng bahang gumiba sa lupa, maaari wala pang masyadong tumubo ng mga halaman. Hindi ba ang iniligtas at iniangkas doon sa loob ng daong ay mga hayop? Pinahintulot ng Diyos na kainin. Ang laman, mahaliban. Huwag galawin ang dugo. Sapagkat ang dugo, kaya ang ginagawa pa, kung basahin ninyo noong unang panahon, kung kakatay sila ng isang hayop at kakainin ng laman, yung dugo, inililibing sa lupa, tinatakpan. Dahil bilin ng Diyos, yan ang huwag galawin, huwag yan ang kainin. Napakaselan ng bilin ng Panginoon. Nung magtalo-talo ang mga apostol doon sa Jerusalem, mangyari, nararagdagan, dumadami ang mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi lamang mga Hudyo, nararagdagan sila ng mga Hentil. Hindi maiwasan na itong mga Hudyo na sabihin nating masugid sa kanilang pananampalataya sa Diyos, sinusunod nila ang Torah, ang kautusan ng Diyos sa pamagitan ni Moses, ay pinipilit nila na ang mga Hentil ay tuliin din. Simbolo rin ng pagpapatulo ng dugo. Gusto nila ipilit ito sa mga Hentil. Kaya bumuo ng isang konsilyo ang mga apostol, Pedro, Pablo, nagpunta roon, lahat. Pinag-usapan nila yung doktrina. At pag titingnan ninyo, isa lamang ang kanilang napagkasunduan. Yung iba, pabayaan natin. Wala na nating pag-usapan. Ang isang bagay lamang na napagkasunduan nila, ang dugo. Sapagkat may tabili ng Diyos tungkol sa dugo. Dahil sa dugo, nandun ang buhay ng nilalang.
Kung tutusin, ang Biblia hindi nahuhuli. Merong sinasabi na ang mismong agham ng medisina, ang siyensya ng medisina ay bandang huli na lang, kung tutusin, ayon sa mga pagsusuri, na natuklasan na ang buhay nasa dugo. Di ba? Kaya makikita ninyo, kapag ang isang may sakit, di ba? Kapag siya'y mauubusan ng dugo at mawalan ng dugo, anong mawawala? Buhay. Di ba? Kaya nga dinutugtungan ng buhay sa pamamagitan ng pagsasalin ng dugo. At pag nasalinan ng dugo o naragdagan ng dugo, siya nabubuhay. Dahil ang dugo, ang buhay ay nasa dugo. Kaya hindi natin pagtatalunan kung bakit ang hinihingi, sinasabi na hinihingi na kabayaran ng katubusan sa sacrificial system upang mapatawad ang kasalanan, ang inilatag ng Diyos, inutusan niya ang mga Israel, maglagay kayo ng dugo. Yung buhay na inialay, yung dugo na binubo, yan ang tatakip sa inyong kasalanan. Nung unang tipan, kagaya na sabi ko, ang dugo na isinasakripisyo ay handog na hayop. Ngunit sa ikalawang tipan, ang dugo na isinakripisyo, ang buhay na inialay, ay hindi na hayop na handog, kundi si Kristo mismo. At hindi lamang upang panandaliang takpan ng kasalanan, kundi ito'y kanyang dinala at upang alisin ang kasalanan minsan at magpakailanman. Kaya hindi na maaaring ulitin ang kanyang ginawang pagsasakripisyo. Ang mahalaga rito na ating tinitingnan kapag pinag-uusapan natin ang nilalarawan ng salitang katubusan ay kaligtasan siya. Kaligtasan siya na mayroong kabayaran. May ibinabayad, may sinasakripisyo, iniaalay na buhay. At yung mga tinutubos o inililigtas, kung gusto niyo kami sa nililigtas, tinutubos sa anong dahilan? Para mapatawad lamang kasalanan. Mangyari, kapag pinag-uusapan ang salitang katubusan, kaulugan ng katubusan, kung titignan ninyo ang mga talatang aking bibigay, halimbawa, Galatia 3:13, 14, Galatia 4:4-6, Efeso 1:5-7, Colosas 1:12-14, Hebreo 9:11-12, 15-28, at marami pang talata. Maraming pagpapalang pakinabang na inyong mababasa sa ginawang pagtubos ng Diyos sa pamagitan ng ginawang sakripisyo ni Jesucristo. Yung pag-aalay ng kanyang buhay o pagbububo ng dugo. At madalas, dalawa ang karaniwan o kadalasan na kahulugan ng katubusan. Una, kapatawaran ng kasalanan at kalayaan sa kaparusahan. Yun ang ating naiintindihan pag pinag-usapan ng katubusan, ng kaligtasan. Yung kapatawaran sa kasalanan at kalayaan sa kaparusahan. Ngunit, alam ba ninyo, sa pamagitan ng salitang katubusan, na katumbas ng kaligtasan, mas higit pa ron. Mas higit pa ron. Hindi lamang kapatawaran ng kasalanan, hindi lamang kalayaan sa kaparusahan ang tinutubos o ang natubos, kundi ang karagdagan kahulugan ay yung katunayan ng kahalagan. Nang ibig sabihin na mahalaga
na mahalaga, yung binili. Hindi po ba kayo natin? Kayo ba bumibili ng bill mo ko niyan, ng ganun lang? Hindi man kayo namimili ng inyong bibilhin? Pili ninyo. Siguro kahit na marami kayong perang pambili, mapamili pa rin kayo. Hindi yung bulasak kayo, basta, sige, yan, bilhin ko, yan, okay, sige, isupot mo. Hindi naman siguro ganun. Di ba? Sa isang namimili pa naman ng kanyang binibili. Di ba? At yung kanyang binili, lalo na kung malaking halaga na ang ibinayad, tinatabi-tabi lang dyan? Tinatapon-tapon lang dyan? Baka sa lahat ng bagay ng inyong tinatangkilik, yun ang inyong pinakasisinop-sinop. Yun ang kanyong pinakaingat-ingatan sapagkat binili ninyo ng malaking halaga. At yun ang magandang inilalarawan ng katubusan sa pagpapamalas ng pagliligtas ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mayroon nung siyang inialay na buhay, may sinakripisyo na dugo, mahal ang halagang ibinayad para sa katubusan o kaligtasan. Ang tinubos ng Diyos ay lubhan niyang minamahalaga. Lubhan niyang minamahalaga. Kaya mga kapatid, napakasarap pag-usapan ng salitang katubusan sapagkat mararamdaman mo sa iyong sarili kung ikaw ay may bibilang na kasama sa tinubos ng Diyos sa pamagitan ng sakripisyo ni Jesucristo. Dapat naunawaan mo na napakahalaga mo sa Diyos upang ikaw ay kanyang bilhin, upang ikaw ay tubusin ng malagang presyo, malagang bayad upang ikaw ay tubusin, ay buhay na pinabayad ay ang kanyang anak, si Kristo Jesus, na ating Panginoon. Karagdagan pang kahulugan kung bakit napagandang larawan ng kaligtasan ng katubusan ay sapagkat ito'y katiyakan ng kaligtasan. Katiyakan ng kaligtasan. Nakita niyo ang mga Israel, tiniyak ng Diyos. Sa inyong isinakripisyo na dugo, na ginawang tanda sa inyong mga bahay na tinirhan, meron silang katiyakan ng kaligtasan, nilampasan sila ng kamatayan. At yun ang ipinakikita ng larawan na salitang katubusan sa kaligtasan. Yung tinubos ay hindi lamang o binili ay hindi lamang ito'y sapagkat mahalaga at mahal ang bayad na ibinayad sa pagtubos, kundi tinitiyak na yung tinubos o yung binili ay hindi pababayaan, kundi ingatan sa anumang kapahamakan. Hindi po ba? Parang kayo, kapag kayo namili, sa inyong pagiging mapili, bumili kayo, tinubos niyo ang isang bagay, hindi nyo itatapon na gayon lamang at wawalang balahin, walahin yung binili ninyo, yung tinubos nyo. Lalo na kung malaking pera ang inyong ginugol o ginastos. Di ba? Pakamamahalin ninyo, pakasisinupin ninyo, pakaiingatan ninyo yung inyong binili. At yun ang magandang larawang inilalarawan ng salitang katubusan. Yung binili ng Diyos, yung tinubos ng Diyos, ang tinitiyak
ang kanilang kaligtasan. Sa pagkamalas ng tignan pa natin, ito pang isang magandang larawan na inilalarawan ng salitang katubusan sa kaligtasan. Matatalastas sa pagliligtas na ginawa ng Diyos sa kanila. At ito yung mga talata. Job 19:25, mga awit 78:35, mga kawikaan 22:11, Isaias 14:14, Isaias 43:14, Isaias 44:6, Isaias 44:14, Isaias 48:17, Isaias 49:7, Isaias 49:26, Isaias 54:5, 54:8, 59:20, 60:16, 33:16, Jeremias 20, 50:34. Alam po, nangawit akong nagbabasa. Ang dami pa na mga talata. Ang Diyos na tumubos. Ito yung maganda. Ang Diyos na tumubos sa Israel. Sa Isaiah 49:7, siya ang Goel, Israel. Siya ang Diyos na manunubos. At alam mo ninyong ibig sabihin ng salitang Goel, Israel? Manunubos ng Israel. Ang salitang Ebreyo na Gaal o Goel ay salitang nangangahulugang, itong maganda. Pag ginamit ang salitang Gaal o Goel at ang Diyos ay manunubos ng Israel, Goel, Israel, yung salitang Gaal o Goel, alam ba ninyo kung anong ibig sabihin? Nangangahulugan siyang, at gusto ko itong kahulugan to. Nangangahulugan siyang gaganap na kamag-anak. Sa Ingles, kinsman redeemer ang tawag. Ang mga kita niyo yung lahat ng talatang binangkit ko, the Lord my redeemer. My redeemer liveth. Puro redeemer ang ginamit na salta. Mangangawit kayong magbabasa, ang dami ko pang ilalagay na talata riyan. Ang Diyos na manunubos ay tinawag na kinsman redeemer. Nang ibig sabihin mula sa salitang Gaal o Goel sa wikang Hebreyo, para siyang gumaganap na kamag-anak, ang kamag-anak na mayroong tungkulin na tubusin. Yung kanyang dating ari-arian na maaring nawala sa kanya o kanyang ibiging ariin. Para maintindihan ninyo, tignan na lang natin sa salitang sanglaan. Baka mas maintindihan ninyo. Sino yung may karapatan na tubusin ang nakasanglang alahas? Yung nagsangla. Yeah. Yung may-ari. Tama po ba? Isipin ninyo, sa salitang katubusan, ang magandang inilalarawan nito sa kaligtasan ay yaong ang Diyos bilang manunubos, Goel o Gaal, parang siya ang inyong kamag-anak, hindi siya iiba sa inyo, kaya kayo tutubusin. Kaya kayo ay kanyang aangkinin na kanya. Hindi ba magandang larawan ang iginuguhit nito sa pag-iisip? Sa pamalas ng pagliligtas ng Diyos. Kaya siya nagliligtas ng kanyang pagliligtas, yung kanyang tinutubos, binibili niya, binabayaran niya, sapagkat parang siya ang gumaganap na kamag-anak, kinsman redeemer sa Ingles, na siya ang mayroong karapatang magbayad at tubusin yung magiging kanya. Siya ang may tanging tungkulin na muling bilhin, muling tubusin ang dating ari-arian at muling angkinin. Kaya bakit iginigit
na sila ang tinubos ng Diyos. Sapagkat sila ang tinatawag sa nasusulat sa mga awit 107:2, Isaiah 72:12, ang sabi, ang tinubos ng Panginoon ay gayon na tinubos sa kamay ng kaaway. Exodo 15:11-13, itong Panginoon na kanyang pinapatnubayan ng kanyang awa ang bayan, na kanyang tinubos. Mga awit 67:20, kanyang pinatnubayan ng kanyang bayan na parang kawan. Ang Diyos na manunubos, Hebreo Goel, matatalos na tinubos, Gaal, ang kanyang bayan, ang kanyang kawan. Sapagkat inihayag sa Exodo 6:7, ang tanging sinabi ng Panginoon, na sila'y tutubusin at aarin na kanyang bayan o kanyang kawan. Iba ang kagandahan ng larawan kasi kung pag-uusapan natin ng kaligtasan, ang kaagad na bubungad lamang o kaya naman ay lulutang sa ating isipan ay kaligtasan ay kapatawaran sa kasalanan, kalayaan sa kapahamakan o kaparusahan, di ba? Ngunit kapag ang kaligtasan na pag-uusapan at ang gagamitin ay salitang katubusan, iba ang kanyang ipinakikita na napakahalagang bagay na maunawaan sa ginawa ng Diyos ng pagpapamalas ng kanyang pagliligtas. Narito ang isang Diyos na manunubos, na tinutubos niya yung mga kanya sapagkat mahalaga sila sa kanya. At dahil sila'y tinutubos niya bilang mahalaga sa niya, aari niyang mga pag-aari niya. At kaya sabi ko ang karagdagan na kahulugan ng salitang katubusan bilang kaligtasan, ito'y katunayan na mahalaga yung mga tinubos at katiyakan ng kaligtasan na hindi pababayaan na lamang ang kanyang tinubos. Ngayon, sa ating talatang batayan, o bago ito, wala namang pag-aalinlangan na ang tinubos ng Panginoon, ang tinubos ng Diyos, yung mga taong iniligtas o inilabas sa lupain ng pagkalipin. At nangyari na sinasabing tinuturing inaangkin niya sila na sarili na pag-aari na kanyang bayan. Mapabasa din naman sa 2 Timoteo 2:1-19 at 2 Pedro 2:9 na sapagkat nakikilala ng Panginoon ng mga kanya, nalalaman niya papanong iligtas. Sino? Yung mga kanya. Dito medyo maaring papasukan ng pag-aalinlangan. Ang ibig sabihin ba niyan ay ang ililigtas lang ng Panginoon yung mga kanya? Ako po, magaan akong sasagot, bakit ba hindi? Di ba? Sapagkat kung ililigtas ng Panginoon ng lahat, anong pagkakaiba naman kanya at hindi kanya? Pati yung kanya ililigtas, pati hindi kanya ililigtas. Anong pagkakaiba? Ang sinasabi, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at nalalaman ng Panginoon paano iligtas sino ang mga kanya. Kahit naman tayo po, sentido common ang sabi nga ng matanda, common sense. Kung sakaling merong kapahamakan, sinong inyong ililigtas? Yung kapitbahay nyo o yung mga inyo? Hindi po ha. Sentido ko nililigtas nyo yung mga inyo. Bago ang iba.
At yan ang napakahalagang inilalarawan ng salitang katubusan. Yung mga inaari ng Panginoon na Kanya, minamahalaga sila, tinubos sila ng mahalagang presyo, bayad, may sinakripisyo na dugo, inialay na buhay, tinitiyak, sila ang Kanyang ililigtas. Tingnan natin, halimbawa, lalo na sa ating aralin pagkain. Na talatang bata yan. Sa Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo. At ito ang kasunod. Upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Ano ang ginigit? Na binanggit? Na binili niya ng kanyang sariling dugo. Itong talatang ito, kung tutusin, pinagtatalunan, pinag-aagawan. Alin nila ang sinasabing iglesia sa talata na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ito po ang mga ilang salin. Merong gayong nagsaling ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo, pero sabi na sapagkat hindi naman namamatay ang Diyos, paano siya makabibili sa sarili niyang dugo, kaya nagkaroon ng konting pagbabago ang kanilang salin, ang iglesia ng Diyos na binili niya ng sariling dugo ng kanyang anak. Yan, hindi dinagdag si Kristo. Dahil hindi ang Diyos ang namatay, kundi si Kristo. Kaya ang iglesia ng Diyos na binili niya ng sariling dugo, binili ng dugo ng kanyang sariling anak. Yan. Ang ibang salin naman ay ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Walang usapan doon dahil si Kristo ay Panginoon din naman. Meron namang salin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yan ang mga iba't ibang salin. Sapagkat pinagtatalunan at pinag-aagawan, alin ang iglesia na binili ng sariling dugo? Binili ng dugo. Dito sa talatang ating pinag-uusapan, talatang batayan, huwag ninyong kalimutan bago sinabi ang iglesia. Iglesia ng Diyos, iglesia ng Panginoon, iglesia ng kawan na binili ng kanyang dugo. Binanggit muna ang salitang kawan. Ang pakaingatan ninyo, ang kawan, ang iglesia ng Diyos, ng Panginoon o ni Kristo kung gusto ninyo. Tamang-tama ang salitang kawan sa salitang iglesia o ecclesia. Minsan pinaliwanag ko na sa inyo, mali yung salin ng English na church. Kaya ngayon yung ating signage, tarpaulin, unti-unti kung inaalis yung salitang church, Christian church, kundi Christian congregation. Dahil yung salitang church ay mali mula sa salitang English na cirque, doon kinuha yung salitang circle, o sa Aleman na kirke, na ang ibig sabihin ay dako ng pagtitipon. Samantalang ang salitang iglesia o ecclesia sa Grego ay tao na nagkakatipon. Ang laki ng pagkakaiba. Mali yung saling church sa Ingles. Tama yung salitang iglesia o ecclesia bilang isang kalipunan, bilang isang kapisanan, at tamang salita, isang kawan. Kaya makikita ninyo sa buong Biblia, lumang tipan, ikalawang tipan, mababasa ninyo ang salitang kawan, pero ang salitang iglesia, sa ikalawang tipan lamang ninyo mababasa, hindi nyo mababasa sa unang tipan. Simple lang po yun. Sapagkat ang salitang iglesia ay Grego,
At ang pagkakasulat ng unang tipan ay sa wikang Grego, samantalang ang unang tipan ay isinulat sa wikang Hebreo, kaya walang salitang eklesya o iglesia sa lumang tipan, sa bagong tipan lamang. Ngunit ang kawan, salitang kawan, ay mababasa ninyo sa kapwa, unang tipan at bagong tipan. Marami na tayong talatang pinag-usapan dyan palagi, kaya nga hindi ka pagtataka, ang bayan ng Panginoon, yung Amsegula Eklektos Laos, yung bayang Hirang, na madalas ay tinatawag na bayan ng Panginoon, ay tinatawag na kawan ng Panginoon. Maraming talata na tayong ibinahagi tungkol dyan. Ngunit ito ang mahalaga. Ang talagang binibigyan ng diin o pansin, kaukulang pansin, nitong talatang ating batayan, ang kawan bilang iglesia o eklesya, kalipunan o kapisanan ng Panginoon, yung mga taong bumubuo nito, na nagsisisampalataya kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, bilang siya ang Yesus Kristus, ang Yeshua, Mashiach, ang Mesyas ng tagapagligtas, sila ang sinasabing binili o tinubos at ginawang sariling pag-aari ng mismong Panginoon. Kaya ang sabi ng unang Korinto 6:19-20, hindi ba ninyo nalalaman, hindi kayo sa isang ninyong sarili, sapagkat binili kayo sa halaga. At ang halagang pagkabili ninyo ayon sa unang Pedro 1:18 ay hindi sa pamagitan ng nasisirang ginto at pilak, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo. Ang magandang inilalarawan dito ng salitang katubusan, ginamit ang salitang binili, tinubos. Alam po niyo sa Grego, sa kalawang tipan, may 3 Gregong salitang katumbas, madalas na katumbas ng katubusan o kaligtasan. Yung agoraso, lutroo, at peripoieo. Ang lahat ng 3 salitang yun ay pinalalakas ang kahulugang ang binili ay pag-aari. Na ibig sabihin, ang bumubuo ng isang kawan o kalipunan, kapisanan ng mga nagsisampalataya kay Kristo, sila ang eklesya. Binili sila ng Panginoon at binili sila upang maging kanyang pag-aari. Mababasa din ninyo yan, halimbawa sa unang Pedro, kabanatang 2:7 hanggang 9. Binibigyan tayo nitong pinag-uusapan nating paksang katubusan. Ginuguhit sa pag-iisip na sa pagpapamalas ng pagliligtas ng Panginoon sa pamagitan ng binayarang katubusan, sa inialay na buhay ni Kristo, sa kanyang dugo na isinakripisyo, ay meron tayong katibayan ng kahalagaan na tayo'y pinahalagaan ng Diyos. Na tayo'y mahalaga sa paningin ng Panginoon. Sapagkat isipin ninyo, mayroong mahalagang buhay na inialay upang matubos lamang tayo. Si Kristo Jesus. At ikalawa, binibigyan tayo nito ng katiyakan ng kaligtasan. Ang tinubos, binili na pag-aari ay hindi maari na pababayaan sa kapahamakan o kaparusahan. Kaya nga maliwanag sa ating pananampalatayang pinaninindigan dito sa kawan ng Panginoon, ang 1Gs. Ang 1Gs. Ginagamit ang metafora, ang larawan ng ugnayan ng pastor at tupa,
sa 1Gs. Ang talagang ibig sabihin ng larawan ng ugnayan ng pastor at tupa, yung pastor ang nagmamay-ari ng mga tupa. Bagamat merong mga sinabing mangupahan. Pero yung upahan dahil hindi nagmamayari ng tupa, kapag dumarating ang lobo, tatakasan niya. O hindi niya pagmamalasakit, hindi kanya eh. Yun ang ibig sabihin na ginigiit ng 1Gs. Kapag ginamit ang metafora ng pastor at tupa, ang Panginoon ang siyang pastor, siyang may-ari ng kanyang mga tupa. At sapagkat siya ang may-ari ng tupa, ipagmamalasakit niya na kahit na ang kanyang buhay ay bibigay alang-alang sa kanyang mga tupa. Sapagkat siyang may-ari ng tupa. Mga kapatid, tayo'y tinubos. Hindi na tayo sa ating mga sarili. Ngayon natin pag-aari ang ating sarili. Mayroong tumubos sa atin. At ang tumubos ang nagmamayari na ngayon sa atin. Kilalanin natin ang napakahalagang ginawang katubusan. Ang pagpapamalas ng Diyos ng kanyang pagliligtas sa atin. Kaya nga napakahalaga ang makibahagi palagi sa dulang ng Panginoon. Sapagkat sa pamagitan lamang nito, inilarawan ng Panginoon sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na sumasagisag ng kanyang katawan. At sa tuwing giinumin niyo ang saro, ang dugo, lalarawan ng dugo, na binubo, pinambayad, mahal na halaga para sa ating kaligtasan. Sa pamagitan lamang ng pakibagi ng tinapay, wala tayong ginagawang pista ng Paskwa. Hindi tayo kagaya ng mga Hudyo, na talagang kinakailangan salin at salin sa kanilang salit-saling lahi sa mga anak at kanilang mga anak, na huwag nilang kalilimutan ng pagtubos ng Diyos sa kanila nang sila'y binibinbin sa pagkalipin. Tayo, sa pamagitan ng komunyon na tinatawag natin, doon lamang natin sinasariwa. Doon natin palagi na inaalala upang huwag makalimutan na mahal ang ibinayad sa sakripisyo ni Kristo. Buhay ang kanyang inialay, hindi pinagkait upang tayo'y matubos, makamtan ang katubusan na walang hanggan. Walang ibang paraan kundi sa tuwing kagaya nito. Minsan, nagkamali yata akong nagsabi, huwag na kayong dumalo ng ibang pagtitipon, huwag lang ang araw na ito. Diba? Huwag naman. Dumalo kayo sa lahat ng pagtitipon sa Panginoon. Mahalaga yan, hindi kagaya. Sabi, huwag niyong kaligtaan ang mga pagtitipon. Ngunit, ang kagaya nitong tagpo, paano lamang palaging nananariwa sa ating isipan. Nilarawan ko nung mga nakaraan natin, buti ang mga Hudyo, marami silang paraan, hindi po ba? Upang wag nilang makalimutan ng Panginoon, doon sa pista ng Pasko, pati yung kanilang sinasabi nga, yung plato nila, seder, yung plato nila, pati yung ulam na inilalagay dyan, may istorya, may kwento. Itinuturo sa kanilang mga anak, ayan, bakit ang ulam natin na nakain dyan ay amargoso, bakit mapait na gulay. Pinapaalala niyan kung paano napakait ang sinapit ng ating mga magulang nang tayo napakalin. Bakit tayo kumakain ng tinapay na walang levadura? Bakit may mga simbolo lang. Meron sila, sabi ko nga doon sa kanilang kasuotan, yung laylayan, yung mga sinulid ng kanilang laylayan, may bilang. May kita na 613, kung hindi ako naalala ko. Lahat yung mga sinulid na yon ay isa-isang nagpapaalala sa mga kautusan ng Diyos upang kapag suot nila, hawak-hawak nila yung mga sinulid na yon, hindi nila makakalimutan ang tipan ng Panginoon at susundin ang kanyang kautusan. Meron silang mga pilakterya, mga kahon
na inilalagay sa kanilang mga noon, nandun yung talata ng Shema. Minsan nilalagay din sa kanilang mga amba ng kanilang pintuan upang pag sila'y bababa ng tahanan at babalik ng kanilang tahanan, napapaalala ng kanilang Panginoon ay isa at kanilang iibigin ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan. Meron silang mga pista ng pagpapaalala, lalo na ang pista ng katubusan ng Yom Kippur, ang araw ng pagtubos, na hindi nila makakalimutan kung paano tinubos sila ng Diyos. Tayong mga Kristiyano ngayon, na sumasampalataya kay Kristo Jesus, mananariwa lamang sa atin ng alaala at huwag lilisan sa ating mga isipan kung paano ang halaga ng sakripisyo ni Jesucristo, ng pag-ialay ng kanyang buhay at pagpapatulo ng dugo, isang paraan. Sa tuwing kakain ng tinapay at iinom ng saro, ang sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang ala-ala sa akin. This do in remembrance of me. Kaya nga sa tuwing kakain kayo ng tininom ng sarong, sabi, inaalala ninyo ang kamatayan, ang sakripisyo ni Kristo hanggang sa muli niyang pagparito. Sinasabi sa pagparito ng Panginoon kung paano nangyari dun sa hapunan. Naupo sa dulang kasamang kanyang mga alagad, ang sabi niya, gustong-gusto kong kumain kasalo ninyo. Ito ang tinapay. Ito ang saro. Sa kanyang muling pagdating, ang pista ng kordero. Ang Panginoon, ang mismong muling, magbibigay ng tinapay. At iinom, magbibigay ng saro. At sasabihin, mapalad sila. Mapalad kayo na inaanyayahan sa pista ng kordero. Mga kapatid, makakapanatili tayong matibay, matatag sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. At sa pamagitan ng ating ginagawa, pakibagi sa tipa ng dulang, yung tipanan sa Panginoon, ang relasyon sa Panginoon, muli nating pinagtitibay at lalong pinagyayaman. Tayong lahat ay tumayo at ihanda natin ang ating mga sarili na nagbubulay-bulay. Hindi lamang sa sandaling ito ang aking bilin at pakiusap. Alam ninyo, sa totoo lamang po, kung palaging sumasagi ang sakripisyo ni Jesucristo sa ating mga isipan, kung palagi lang nating inaalala ang pag-aalay ng kanyang buhay, ang pagpapatulo ng dugo, wala na sigurong mananampalataya na hindi masigasig, na hindi mainit sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagsunod at paglilingkod kay Kristo Jesus, sapagkat alam niya, hindi maliit na bagay ang ginawang pagtubos ng Diyos. Isipin ninyo, isinakripisyo ang kanyang bugtong na anak. Pambayad lang upang ikaw at ako ay matubos. Panginoon, namamangha kami kapag uunawain namin
kung gaano ka nagmahal, kung gaano ka hindi nagkait na kahit na sarili mong anak ay sinakripisyo, inihalay ang buhay, nabubo ang dugo, matubos lamang kami. Maraming pagkakataon na papabayaan naming alalahanin ang ginawa mong sakripisyo. Niwawalang bahala namin. Mangyari, akala namin sa aming isipan ito'y walang bayad, libre. Wala namang halaga. Subalit kung talagang iisipin, napakamahal ng ibinayad. Ang pinambayad ay buhay ni Kristo Jesus sa kanyang sakripisyo. Dapat kaming mapagpasalamat. Dapat kaming mapagpasalamat. Sapagkat minahalaga mo kami at pinili mo kami na bilhin, tubusin. Maraming pagkakataon para kaming napakawalang utang na loob. Para kaming walang pagpapasalamat. Sa kabila ng inihalay mo ang buhay ng iyong anak. At sinasabing kung hindi mo pinagkait ang iyong mga anak, ang iyong anak na si Kristo Jesus, anong bagay ang hindi mo? Anong bagay ang ipagkakait mo? Wala. Doon. Napakabuti mo, aming Diyos. Napakabuti mo. Maraming pagkakataon ito'y hindi namin naiisip. Maraming pagkakataon hindi sumasagi sa amin kung gaano ang kabutihan mo sa bawat araw. Sa bawat buhay, sa bawat karagdagan na karawan, sa bawat nahininga ng buhay. Sa bawat kalusugan, sa bawat kalakasan, sa bawat kagalingan, sa bawat kaligtasan sa kapamakan. Sa bawat kagandang loob mo at katugunan sa aming mga pangailangan. Matutunawa kaming Panginoon na mapagpasalamat sa iyo at magkaroon ng pagkakautang ng loob na hindi namin kalilimutan ang sakripisyo ni Kristo para sa amin. At sa aming gagawing pakikibahagi sa iyong dulang, muli nawa naming malasap gaano kakabuti sa aming pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro. Mahalala namin kung paano ang isang katawang nabayubay, ang isang katawang ibinigay, kung paano ang dugo ay tumigis, tumulo. Maligtas lang kami. Matubos lang kami. Salamat po, Panginoon, sa iyong kagandang loob, sa iyong kabutihan. Kami nga lang ang kuminsan ay nakakaligtaan naming pasalamatan ka. Samantalang sa bawat araw, sa bawat umaga, sinasabi ng iyong mga salita na sariwa ang iyong biyaya sa bawat
umaga. Panginoon, paggising pa lamang namin. Parang ang kabutihan mo'y kagaya ng hamog sa damo at mga bulaklak. Naghihintay ang iyong biyaya, inilalaan mo sa bawat araw. Hindi ka nagkukulang, Panginoon. Salamat po. Yun lamang kami ay dinudugtungan mo ng buhay. Hindi mo kinukuha ang Espiritu, ang hininga. Taglay namin ng lakas, kalusugan, at lahat-lahat ng bagay upang mabuhay. Hindi ba kami dapat magpasalamat? Nasasalamatan ka namin sa karagdagan ng karawan, nawa kagaya ng sinabi ng mga awit na si David. Ang iyong kabutihan at ang iyong kahabagan ay susunod nawa sa lahat ng mga kaarawan ng aming mga buhay. Isipin na lamang ang kabutihan mo pa ang susunod-sunod sa amin. Hindi kami nilulubayan, hindi kami iniwanan. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat. Papasalamat kami sa lahat ng mga katugunan mo sa aming mga pananalangin. Ang kalakasan sa tuwing kami may mga kahinaan ng kagalingan. Pagka kami may karamdaman, ang kagalakan kapag kami may mga kagulumihanan. Ang katugunan sa pangailangan, lalo na sa mga panahon ng kasalatan at ng mga kahirapan. Hindi maiksi ang iyong kamay, iniaabot mo ang aming mga pangailangan at lalong hindi mahina ang iyong pandinig na dinirinig ang aming mga tinig. Salamat po, Panginoon. Nawa, matuto lamang kaming maging mapagpasalamat sa iyo, huwag ka naming kalimutan, lalo na paglingkuran. Sapagkat yun lamang ang paraan upang kahit papano'y maipahayag namin ang aming pagkakautang ng loob sa iyo. Sa paraan lamang na paglingkuran ka sa pananambahan ay yun lamang ang pagkakataon upang kahit papano hindi man namin masuklian ng iyong kabutihan, lalong hindi namin mababayaran, ngunit mabibigyan ka namin ng kaluguran, ng kasiyahan, sapagkat makikita mo na kami ay hindi nakakalimot sa iyo. O aming Panginoon, sa aming pag-iwahiwalay, muli at minsan pa, igawad mo sa amin ang aming pagbabasbas upang sa susunod na mga araw, sa araw ng bukas at mga susunod na mga araw ng sanglinggo, kami nakasilong sa iyong pagsusubaybay. At ngayon, ang Panginoon, pagpalain kayo at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen.